Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another request muna ang re-reviewin natin ngayon kasi iniipon ko muna yung mga bagong uploads ng Flip Top syempre, para isang bagsakan ulit tayo na puro bagong upload galing sa mga nagdaang event, especially Gubat. I think Gubat, di ba? Okay. Going back, itong re-reviewin nating battle is para sa akin battle of finalists. Kasi si Surhenyo, alam naman natin na siya yung finalist ng Isa Buhay 2017. Si Plasma naman, siya naman yung finalist ng Isa Buhay 2016. 'Di ba? So shout out kay Kise0707 sa nag-request ng battle na to. Actually, gusto ko na siyang reviewin dati pa kasi may mga nag-request na before ng mga finalist versus finalist. Tulad nung Lipcram versus Goryo, finalist ng 2020 at ng 2021 Isa Buhay. Actually marami pa nagsunod-sunod na rin yung mga ganong reviews natin. Kaya isa rin to sa mga gusto kong reviewin dati, kaso nga lang hindi ko siya mapanood, hindi ko siya ma-review kasi nakapokus tayo sa iba't ibang aspeto ng battles Andun yung tournaments, andun yung underground amateur battles, 'di ba? Kaya big shoutout kay Kise0707. Binigyan mo ako ng time, binigyan mo ako ng chance na mapanood tong battle na to ulit. Okay? So yun, Surhenyo versus Plasma. Wag na natin patagalin. Game. Nanalo ng coin toss si Surhenyo, pinili niya mauna si Plasma. Tig 2 minuto dapat. Game. Pakinggan natin Ahon 10 Game. Day 2 Plasma. Ahon 10 game. Game. Marunong ka mag-rap. Wala naman duda Game. doon, pare. Pero pagdating sa originality, diyan ka madadali. Kung ano ang patok na estilo, yun ang ginagamit mong atake. Naging henyo ka lang dahil nangopya sa matatalinong kaklase. Habang ako, kaya kong manipulihin ng tubig at gawing panghambalos. Gumagawa ako ng alon, sumasabay ka lang sa agos. Sabi mo may ginagawa kang EP, tapos biglang nawala na. Nagbukas na lang ng tindahan ng clothing line ng kapwa mong ata. Congrats sa bagong negosyo. Pero wag mong itagyang ebidensya na kaya ka lang nagtinda ng damit dahil mga kanta mo hindi mabenta. Okay. Kung irerebat mo na wala rin akong awiting patok, hindi ko yan ide-deny. Ang gusto ko lang naman ay humiwa ng mga pasikat, tawag doon bukang liwayway. At parehas kayo ni Marshall na nagre-react sa sariling bara, mukhang gago. Kapag nagtapat kayo, pwede kayo lumaban sa venue na walang tao. Ipagpatuloy mo lang magyabang nang ikay lubhang masaktan. Kampante ka sa laban na to, pues eto ang parusa na magdadala sa iyo sa kawalan. Mababa na ang tingin mo sa sarili na yung sinimulan ko ang pamamaslang. Ganyan ang nangyayari kapag humiwalay na ang kaluluwa mo sa katawan. Inaamin nyo pang magtotropa na kayo'y nagbibigayan ng linya. Kaya unti-unting nawawala ang mga original sa liga. Kami dito nagpapakahirap na bigyan ng lahat ng solido na duelo habang kayo gumagalaw lang sa sulat ng iba na para bang kartero. Dahil petiks Sulat ka sa ng laro, okay. nakikilala mo ang aking bagong hasang bolo. Walang awa kung tatagain ng iyong mga paa at braso.
sabay pupugutin ng ulo, pagkatapos mo masaksak sa bato, sinadya kong hayaan yung dibdib, wala ka naman puso sa larangan na to. Ba't di ka na lang nag-sur, render? Bawat rima ko ay sur, ender. Malabo ka nang mag-sur, vibe, mga sur, lines para sa akin, pure filler. Ano man ang iyong sur, price ay madaling masur, pass ng ating disenyo. Bakit puro sur lang? Hindi kasi ako naniniwala na ikaw ay henyo. Panis! Okay. Gusto ko yung ender, ha? Gusto ko yung pagiging creative ni Plasma doon sa bandang dulo. Tapos, nagustuhan ko rin yung mga mga wordplay niya. Yung simile. Nagustuhan ko yung yung ano nga ba yun? Puta. Kakasabi lang niya eh. Kalimutan ko kaagad. Pero, gusto ko yung simile ni Plasma dun sa na yun, second half na ng round 2 niya. So, ayun. Round 1 ni Plasma para sa akin naging syempre knowing Plasma, technical talaga yan sumulat, and napatunayan niya yan dito against Surgenio. Nagustuhan ko kung paano niya bigyan ng magandang angulo si Sur para maging epektibo yung sinulat niyang mga references at mga angulo. Nagustuhan ko yun. Kaso nga lang slow start si Plasma. Actually, second half nagkaroon ng momentum si Plasma, 'di ba? Ano pa yung mga napansin ko? Technical, lyrical, yung pagiging horrorcore andoon, nameplay, wordplay nandoon, yung konting jokes nandoon. So kahit papaano, para sa akin effective yung ginawa ni Plasma sa unang ikot. So ayun, tignan natin kung matatapatan ba ni Sur yun. Game. Unang ribat! Nababanggitin ko dito sa ahon. Tama ka, sa laki mong yan, kaya mo nga talagang gumawa ng alon. Ahon, game! Tingnan mo nga naman sa sobrang busy ko at sa dami kong inaatupag. Di ko na malaya na binata na pala tong inaanak ko kay Damulag. Parang kailan lang tandang-tanda ko pa yung mga panahong binubuo ka. Oo, andun ako nung ginahasa ni Damulag yung mama mong si Sisuka. At sa hulma ng kanyang postura, Okay. mukhang sakto lang yung pangalan niya na Plus. Tingnan nyo naman kasi yung itsura, mukhang walang balak magbawas. Sa pangalan pa lang halata ng wakto at halatang poser to kasi paano nga ba naging plus to minus tong malaki? Okay. Sobrang laki kasi ng ilong kaya kahit nakasmile mukhang galit. January pa lang naaamoy na niyang may laban siya sa ahon ng lupit. Lahat ng t-shirt niya disposable kasi sa tuwing magpapalit, sobrang nababanat ng ilong niya yung mga neckline ng damit. Pero dahil dyan sa ilong niyang yan ay nagkaroon ng kapangyarihan niyang si Manoy. Gamit ilong niya kaya niyang patayin yung silane na may apoy. Sa laki ng butas kayang kargahan kahit 15 kasoy. At dahil sa ilong niyang yan ay kaya niya nang makita ang amoy. Makita yung amoy, gago. Nagdudukot daw ng laman loob kalabang ko. At sa distahan yung dating yan. Pues ang tanong ko, bago tong labang to, saan mo tinago yung puting ban? Arik, malakas kumatay pero sa poster, Plasma yung name niya doon. Wow! Magiging malakas lang niyang kumatay kung ang name niya doon, pow! Doon sa laban niya kay Marlon, binadibag, walang palag. Naikahon, ngunit bumangon at lumabas din daw agad, pues kung nakalabas na sa kahon ng inyong plasmang nilapag ngayong tatamaan ng batong sulido, tsak yan ay basag kasi. Hindi porke parehas kami na finalist, kami magka-level na ng uto. Nung ako naki-finals, palag-palag. Talagang dikdikan ng bungo. Habang yung laban niya, punyeta, nagmukhang bloodletting, Diyos ko po. Kasi tong plasma sa bag na rekta, parang donation ng dugo.
Puro ka kasi katay dito, katay dyan. Putay mga mema mo ang corny. Kung ang gawain mo kumatay, doon ka sa slaughter o sa poultry. Kasi kung usapan ay dakdakan, alamat gets nila ang story. Mas lalabas pa rin mas bida etong henyo dyan sa gory. Ano kung ikaw ang hari ng horror? Yan ba'y dapat kong ikatakot? Pues pagsisisihan mo na itong labang to'y ngayong 14 pa umabot kasi Friday the 13th ang yung holiday. O di ba yun ay kahapon bro? Ibig sabihin nun tapos na yung maliligayang araw mo. Okay. Parehas silang para sa akin, parehas silang naging technical yung approach sa bawat isa. Pero yung difference makikita mo kagad kung sino yung mas effective. Diba? Si Plus, slow start at unti-unti niyang nakuha yung momentum sa second half ng round niya. Si Sur, dahil sa performance niya, actually, yung pinaka-performance ni Sur, dun pa lang, malalaman mo na lamang na siya dun eh. 'Di ba? Tapos yung content, although, hindi ko naman sinasabi na mahina, pero, hindi siya ganun ka impactful, 'di ba? Hindi siya ganun ka wowing na uy, ang ganda nun na sobrang ang lupit nun na. Walang ganong reaction eh. Pero makikita mo na effective at tumatama kay Plasma. Lalo na yung mga wordplay niya na Plasma minus tong malaki, 'di ba? Ang galing lang nun. Tapos ano pa? Mga jokes ni Sur. Para sa akin. Sorry. Inuubo talaga ako. Okay. Para sa akin, sobrang naging effective yun laban kay Plasma. So ayun, kay Plasma maganda naman yung naging performance niya pero sa tingin ko kulang eh. Tapos sa pinakita naman ni Surhenyo sa round 1, sa tingin ko naman nahigitan niya yung performance ni Plasma dun sa unang ikot. Although dikit, hindi naman naging ganun kalaki yung clearance or nung gap sa unang ikot, pero makikita mo eh, malalaman mo na lamang si Surhenyo dun sa palitan na yun. Okay? 8-7, dikit lang to, Surhenyo. Yung mga huli mong one-on-one, nag-joke ang kalaban. Tuwang-tuwa naman si Gonggong dahil easy win ang naranasan. Ngayon, mag-iiba na ang usapan. Permanente ka na matutulog na mahimbing. Hindi ka nasaswertehin pag ako nagpamalas ng galing. Pag ako nagpamalas ng galing. Napikon ka kay Jonas at Libcram na huling ahon. Kala mo manalapak bigla. Nagbuka ka nagwawalang lasing kasi tinawanan ka lang nila. Subukan mong gumanyan dito. Pare, magsisisi ka. Makakakita ka ng kaliwa at kanan parang debate sa politika. Ganda nun. At lagi mong sinasabi sa FB na wala kang pake sa mga naglalait. Pero sinasagot mo lahat ng masasamang komento halatang nag-aapoy sa galit. Naghahamon ng suntukan online. Ang hilig ko mas na warlord to. Sobrang gangster sa internet, siguro may bandana yung keyboard mo. Sigurado wallpaper niya, Tupac. Para mukha talaga may ibubuga. At habang nakikipag-away sa comments, yung monitor minumura niya. Sige, ikaw na ang pinakasiga sa Facebook, walang makakapantay. Kapag in-unfollow niya yung kalaban, feeling niya meron siyang pinatay. Pati yung mga may opinion na hindi ka sang-ayon ay iyong iniinsulto. Anak ng puta, mas sensitibo ka pa sa mga nagsusumbong kay Tulfo. Nagpapakabarumbado kaysa makipagdebate ng maayos, pang bobo na kirit yan. Hindi sa'yo bagay ang salitang angas dahil ang tunay na G dapat tahimik lang. Aking kabao ay iyong matitikman. Aking kabao ay iyong matitikman. Yang tag life mo, purong kabado yan. Tinapat ka sa ill writer at skilled striker. Imposible mo akong malagpasan. Bawat haymakers kumukonekta. Tiyak wasak ang mga buto mo sa katawan. Ikaw si Righteous One nung nalamang may kapansanan. Wala ka nang kinatatayuan. Naging isa buhay finalist ka lang? Kung kanino ka na kumakapit? Sobrang feeling VIP agad si Gago. Lagi ka raw humihingi ng libreng gamit. Idol mo nga si Polayang. Parehas kayong FC pero ang pinagkaiba nyo, siya ay fighting champion. Ikaw feeling close, tang ina mo. Okay. Yung round 2 ni
ni Plasma, medyo lumaylay yun. Masasabi ko na masasabi ko na mas malakas pa yung round 1 ni Plasma compare dito sa round 2 niya. Medyo nabitin ako doon kasi maganda naman yung round 1 ni Plasma eh. So, kailangan lang niyang mahigitan yung ganong performance. Pero, unfortunately, medyo hindi naabot ni Plasma yung performance niya sa unang round. So, nabitin ako doon. And sa tingin ko, magiging madali para kunin ni Sur yung round 2. Pero, let's see. Tignan natin. Yung keyboard ko daw may bandana. Yun ang sinabi na itong gago. Ikaw sa sobrang takaw mo, yung keyboard mo na may built-in na plato. Game! Sabi niya kay M-Site, idadaysek kita parang palaka sa harap ng iyong pamilya. Tapos gagawin kong jumping rope ang iyong mga bituka. Teka, anong kinalaman ng jumping rope? Tangina nito, sobrang weirdo. Sa kalagitnaan ng pagpatay, biglang nag-trip mag-ehersisyo. Siya daw ay stick to one at loyal. Siya daw ay stick to one at loyal. Tanginang tigas din ang bungo mo. Sa susunod, pag magpapauso ka, dapat gamitan mo ng ulo. Kasi sumali ka ng MDK, ampon, uprising. Kung sino-sino, inuuto mo. Kaya paano ka naging loyal kung hindi mo kaya na mag-stick sa isang grupo? Loyal Punto. Eh, si Luxuria nga na kanyan chick, puta, dinadaya na yan. Kasi real talk, meron tong kinukulit at kinakachat na fan. Di ko nababanggitin yung pangalan. Ang gusto niya private life na lang. Kaya di ko na para ipagkalat pa yung pangalan niyang Dayan. Nag-chat si Plasma, oh. Busy ka ba? Tara, shot. Yun ay kung wala kang boyfriend. Nag-reply yung babae. Question mark. Sabi nito, sorry te, na wrong send. Ulol! Pero sabi ng babae, okay lang. Kaso tong gagong to, nag-chat again. Sabi niya, pero kung hindi ka busy, edi tara, mag-chat na rin. Ulol! Tangina mo, pakboy! Kaya bago ko ipagpatuloy ang aking berso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Flip Top, ikaw lang may discarding pambadang. Bakit? Sasabihin mo, invento? Gago, buko ka na sa Flip Top. Pag sinubukan mo itanggihan ngayon, bukas ipopost ko na yung screenshot. Sabi niya kay Pistol, mamaya ikaw ay mapapa-freestyle kasi ngayon ikaw ay dead on the spot. Ulitin ko mamaya, ikaw ay mapapa-freestyle kasi ngayon, ikaw ay dead on the spot. Kala ko ba sa bar sanay ka? Dead on the spot na nga paano magpi-freestyle yun, patay na? Tapos sabi niya, ako'y notorious sa ring parang McGregor. Ulul, baka notorious big tall. Kasi matabang makatang nakatay at pinatay ng pistol. Puristang galit sa mga pauso. Pati sa mainstream, galit na nga rin. Pero yung mga usong topic dun sa Facebook, sa mga rounds nito, sinasalin. Peke yung karakter niyan sa lente. Ano pa bang aasahan natin? Nanood kayo sa Plasma, di siyempre, makakasaksi ka ng acting. Oo, acting kasi sasapakin niya daw yung mga nandamay ng pangalan niya. Yan yung sinabi nung tanda. Nung kinumpronta ni Pistol, pampahip lang daw. Puro lang pala forma at banta. Kaya yung diskarte mo, kung ikukumpara ko yan sa isang paksa, para yung kantutan ng lalaki kasi nga galawan ng bakla. Di ba dinamay ko pangalan mo? Sa akin mo nga i-flex yan. At patunayan na kaya mong bitawan yung left hand. Kung kaya mo, gawin na lang, di yung puro sa verse lang. Pwedeng i-testing yan sa labas na para bang test run. Arik, wannabe lang tong kalaban, wala bang mas the best dyan? Para lalo pa akong yumaman, bigay nyo na yung next one. Pinatulan ko tong ungas, yun ay para sa breads lang. Ngayong tinapos ko tong plus, I will finally get some. Ano daw? Get Plus some, plus Bas some. mo mukha mo. Baka kung saan pa tayo umabot. O sige, round mo na. Mike Enriquez, pasok. Ayun, kabaliktaran naman
ng round 2 ni Plasma yung performance o yung round 2 ni Sur. Kung yung round 2 ni Plasma is humina para sa akin, yung round 2 naman ni Surhenyo lumakas at mas naging epektibo. Ganon kalakas yung Surhenyo doon. Kumbaga, na higitan ni Surhenyo yung performance niya sa round 1. Mas kumonekta yung mga jokes, mas kumonekta yung mga punto, mas nagkaroon ng impact, mas nagkaroon ng maayos na setup papunta doon sa pinaka punchline. Props doon. Nagustuhan ko yung round 2 ni Sur, especially yung yung story niya about dun sa sa may chinat daw si Plasma na babae. So gusto ko 'yun, nagustuhan ko kung paano tinawid ni Surhenyo yung tawag dito, yung reference na 'yon, yung angulo na 'yon. Kaya para sa akin sobrang entertaining, sobrang effective ng ginawa ni Surhenyo kay Plasma sa pangalawang ikot. So ayun, 8-7 sa round 1, para sa akin dikit pa 'yon. Pero pagdating sa round 2, nagkaroon na ng konting glimpse ng paglayo ni Surhenyo ng agwat, di ba? Yun, 9-7 in favor of Surhenyo. So that's 17-14. 7-7 para kay Plasma, 8-7 naman, 8-9 naman para kay Sur. So first 2 rounds bibigay ko yun kay Sur at that's 17-14. Round 3. Sige, yung sinasabi mong kinausap ko sa chat, totoo yun. Pero matagal na yun. Kaya itigil nyo na kalokohan nyo. Nandito yung tunay na kasintahan ko. Pag nag-break kami, kasalanan mo. Nagbago na ako. Gago. Hina! Gago. Yo! Alam ko ang galawan mo. Inamin. Okay, durog, na-rebat ng solido ni Plasma yon sa pamamagitan ng pag-amin. Kaya pasok yon para sa akin. Galing nun. Bago at pagkatapos bumatel, kupal ka. Lagi mo sinasabi na Ako din, ganong naghanda o kaya kulang pa. Bigla nagiging maamo. Di ka naman ganyan sa tunay na buhay. Kaya iiwanan kitang duguan, doon lang lalabas ang iyong tunay na kulay. Ang pagiging humble ay isa sa kanyang mind games para iwasan ng critics. Kabataan tuwing weekend, ang dami mong mga gimmick. Aking mga pasabog, mapaminsala. Tiyak tibag ang sino mang nasa crosshair. Kung magaling ka sa psychological, ako batikan sa nuclear warfare. Pinaghalong battle MC at WMD. Kahit hindi makuha ng madla, maraming nasugat sa tula at mga pinilit kopyahin ng mga nasulat na tugma. Pumapas lang sa Tagalog at Ingles. Nagmistula na sumpa. Ikaw, tinawag lang na top tier dahil meron kang tattoo ng luha sa muka. Kumusta na nga pala kayo ni Badang? Ina, putak kayo ng putak. Yung away nyo parang mga bara nyo. Walang ni isang lumanding na sapak. Kung matuloy man yung battle nyo, good luck. Sabay kayong lulubog. Siguradong tatalunin nyo yung English conference sa pakuntian ng manunood. Kasi ginagamit mo lang ang beef para sa atensyon na hindi na nila pinipigay. Kaso laos na rockstar ka na. Wala nang may pake pag ikaw ang nag-iingay. Rap skits mo average at nanatiling ganyan ang sulatan. Kaya paano ka magsa-stand out? Nakakulong ka sa nakaraan. Kalaban mo horrorcore MC. Palaging brutal ang intention. Palakol sa henyo, tanggal ka na sa honor section. At mahilig kang gumawa ng angulo tungkol sa palakol sa henyo, tanggal ka na sa mataas na section. Ganda nun. Karaan. Kalaban mo horrorcore MC. Palaging brutal ang intention. Palakol sa henyo, tanggal ka na sa honor section. Honor section pala. At mahilig kang gumawa ng angulo tungkol sa mga chismis na nasagap. Hahalongkatin ang pribadong buhay tapos
Kwentong imbento ang ibabanat. Palibhasa, mababaw ang style nito. Laging iwan sa usapang lirikal. Ganyan talaga kapag hindi makasabay sa argumento na may personal. Ang gulo ko, simple lang. Tungkol sa rapper na namatay pagkatapos tanggalan ng tenure. Itong storya ay nagsimula at nagtapos sa'yo parang Surigao del Sur. Ooh. Nag-umpisa, nagtapos sa'yo. Surigao del Sur. Galing! Pinakamalakas na round ni Plasma, itong round 3. Nagustuhan ko yung mga references. Actually, momentum sa rebuttals, tapos nagtuloy-tuloy hanggang dito sa dulo. Pero ang ganda ng yung pagiging technical ni Plasma sa round 3, understandable eh. Alam mo yun, alam mong technical yung mga punto niya, pero magigets mo eh. Ganun niya na-deliver ng maayos yun. Ganun niya na set upan ng mas malalakas, or sabihin natin mas effective na mga setup para dun sa mga punto niya through lyrical or technical. Gets nyo ba? Sana na-gets nyo. Pero ako kasi, kung paano ko napanood yung round ni Plasma, sobrang epektibo nun eh. At lahat yun tumama kay Sur. Kaya masasabi ko na ito yung pinakamalakas na round ni Plasma na napanood ko dito sa battle na to. Pero wala eh. Round 3. Sisurhen nyo pa ang huling battle. Huling banat. Kaya pakinggan natin. Sabi niya, palalabasin niya daw yung dugo niya, ay yung dugo ko, para ganun daw siya maglabas ng kulay. Utot, tangina mo, ginamit ko na yon, panoorin mo yung labang ko kay Mot. Tsaka puta, katay-katay na naman, yan na naman ang lagi niyang minimension. Kung magaling ka talaga kumatay, ba't di ka nai-invite ni Benson? Game! Game! Yun na ba yun? Wala na bang bago? Tangina yung mga tira mo, ang hina. Pagkatapos ng parang ulit, ano ka, naligaw sa Marikina? Kaya naman pala napag-iwanan ng mga kasama niyang malakas. Paano nga naman uusad yung karera kung pumaparang madalas? Okay. Puro ka battle, wala kang kanta pre. Yan ang sinasabi mo palagi. Sa mga kalaban mo't katunggali, bakit? Superstar ka ba pre? E pag pinagsama naman lahat ng views ng mga lumang kanta mo, real talk putang ina, yun ay katumbas lang ng isang lumang kanta ko. Gusto mo na ebidensya? Camera. Oh, ito yung kanta mo ha, pin-screenshot ko pa. Sa YouTube, Circulated Travels, 56 views. Ayan o. Anong nakaka-proud sa ganyan? 2010 pa yan dyan. Ibig sabihin yan, kahit sarili mo, puta ayaw kang pakinggan. Lahat kasi ng kanta nito, offbeat. Masasabi nyo nga, birhen pa to. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya makatsempo ng bayo. Sobrang pangit ba naman, kaya di makaranas ng bedsin. Ganyang mukha ang siyang dahilan kung ba't nauso yung mambetsin. Kaya nga nung sa uprising, sinali to, tila pumangit na yung ending. Nagmukhang kulto na yung grupo kasi naging alay na yung virgin. Ano daw? Naging alay na yung virgin. Pero uprising na si Plas. Galawang General Batuan Leche. Dating alagad lang nung batas, naging katim ng presidente. Ngunit-pilit bumabakas ang pagiging bitch kay Mark ng Leche. Mukhang alagad pa rin ng batas kasi yung tindig at tiyan panghepe. Sobrang dami na itong laban, abot na yata hanggang 20. Mukhang malakas nga to sa rap. Oo, sa rap Apok de la Puente. Tropa kasi ni Boss Apok na si Arik. Kaya pag may event, may labang nasiset. Parang construction boy kasi buong karir, dinedepende niya sa architect. Ay sus! Oh, bata ka naman talaga ng arkitekto, bakit i-deny mo pa? Halatang bata ka ng arkitekto, tama magle-labor ka na. Umaastang boses ng uprising, ang feeling niya, speaker na siya. Porque sabi ni Arik, dati sa case ka lang, ngayon Plasma, speaker ka na. Magbuhat ka ng speaker, tarantado.
At yung kupunan nila na writer's block, samahan ng mga schoolboy at bagets. Sila nila imitate at fit room sa pasahan ng sulat yan the best. Kaya din na nga nakakagulat kung mag-ambag sulat magbebes. Kasi etong P sa letra ay kulang pa para umabot sa S. Sa alpabeto mas nauna etong P sa S at sakto na etong P ang mas nauna dito S naman ang bago. Pero ngayong napakinggan nyo na yung psycho, siguradong sa isip nyo dadalaw na kahit mas nauna tong P, tunog ng S nangingibabaw. Ahon 10. Okay. Mahirap yung pinakamahirap na round para sa akin, round 3. Kasi hindi ko matimbang kung enough ba yung ginawa ni Sur para tapatan yung ginawa ni Plasma, or malaki yung agwat ng round 3 ni Plasma do sa round 3 ni Sur. Hindi ko siya ma-pinpoint, hindi ko siya matansya kung enough ba yung performance ni Sur. Kasi syempre ang basis natin yung round 3 ni Plasma. Yun yung basis kasi yun yung pinakamalakas na round ni Plasma sa battle na to 'di ba? Tapos si Sur naman, pwede mong sabihin consistent yung atake, consistent na approach, pero kung titignan ko, pinakamalakas niya yung round 2 'di ba? Yung round 3 parang nasa gitna siya ng 1 and 2. Ganun siya. Pwedeng kay Plasma yung yung round 3, pwedeng kay Sur, or pwede ring tabla. Ang hirap, parang yung tatlong vote is nandito sa isang round Pwedeng kay Sur, pwedeng kay Plas, or pwedeng tabla. Ganun siya Kung titignan mo siya as a whole, tabla yun para sa akin. 'Di ba? Kasi naging malakas nga yung rebuttals ni Plasma Hindi mo pwedeng i-disregard yun kasi yun yung isa sa mga malalakas na linya ni Sur na tumama kay Plasma tapos na-rebat niya ng solido, 'di ba? Tapos yung mga mga references naman na ginamit ni Sur kay Plasma dito sa round 3, effective din. 'Di ba? Yung performance ni Plasma sa round 3, ang linis, yung ibang mga pinakita niyang elements dito, technical, yung pagiging well-rounded niya, pinakita niya rin. Tapos yung round 3 naman ni Sur, ganun din. 'Di ba? Mahirap siyang bigyan ng hatol itong round 3. Siguro para maging fair, kasi ayoko naman sabihin na ibibigay ko yun kay Sur dahil sa ganito, kasi kung ano man yung sasabihin kong reason kung bakit ko binigay kay Sur yung boto ko, makikita mo rin yun sa round 3 ni Plasma. Ayoko rin naman sabihin kay Plasma ko ibibigay yung round 3 kasi sa ganitong scenario or sa ganitong sitwasyon, kasi makikita mo rin yun sa performance ni Sur. So, para maging fair tayo sa both MC, bibigyan ko ng tabla to 9 points all. Okay? Ganon kalakas yung round 3 ni Plas at ganon din ka-consistent yung performance ni Sur sa 2 and 3. Consistent Yun lang. First 2 rounds, malinaw yon kay Sur, pero sa round 3 ibibigay ko ng tabla yon. Okay? 7-7-9. So, that's 23 points para kay Plasma. Kay Sur naman, 8, 9, and 9. 26. Tama ba? Tama. 26 to 23. First 2 rounds, Sur. Round 3, tabla. Sur. Day 2. So, shoutout sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Sur. Maraming salamat kay Boss Plasma. Congrats pa rin at maganda yung naging laban namin. Inimbitahan ko lang kayong lahat, puntahan nyo yung shop ko sa Laguna, Bad Crib Clothing Shop. At syempre, shoutout nga pala doon sa inaanak ko, si Kidlat, at sa Branded Family. Yan, sa lahat. Peace!
Yun, salamat ulit. Abangan nyo yung ginagawa kong album, baka this year na yun. Yun. Solid na laban. Plasma Sur, shoutout muna sa Parachute Clothing. May ano kung yung sulat lang yung pagbabasihan, yung dami ng punches, minus yung reaction, yung punches lang sa sulat nila. Halos magkasing rami, may count ako dito eh. Halos pantay lang sila sa dami ng punches. So, kailangan kong tumingin sa ibang aspeto. Sa presence, lamang na lamang si Surhenyo kasi Yes, presence. Sa round 3 lang talaga lumabas yung presensya ni Plasma, yes. Nalabas niya na yun nung 1 pa lang. Baka nag-iba yung yung boto ko, pero yun nga, sa rebuttal, sa presence, tapos sa pagkakuwela, sa laro, ayun, doon lumamang ng konti si Sur, kaya binigay ko yung boto kay Sur, pero props pa rin kay Okay. Pero para sa akin, round 1, binigay ko yung boto ko kay Plus. Lamang doon si Plus. 2 at 3, doon nagkatalo. Lamang doon si Sur, pero sobrang ganda pa rin ang pinakita ni Sir Plasma. Pero binoto ko si Yo, Aniki, General Luna Supreme God. Binoto ko para sa akin binoto ko si Surhenyo. Para sa akin, yung all 3 rounds, medyo pareho sa yung bigat ng mga bars na binitawan nila. Pero para sa akin, tumamang si Surhenyo sa pagiging agresibo niya sa laban. So, yun lang siguro lumamang sa akin. Binigay ko yung boto ko kay Sur. Binigay ko yung round 1 para kay Plasma. Round 2 para kay Sur kasi medyo nakulangan ako kay Plasma. At yung round 3 naging mas effective si Sur sa round na yun. So bali 2-1 ay 1 para kay Plasma, 2-3 para kay Sur. Okay. Kakaiba kami. All 3 rounds. Mas pasok kasi yung mga linya ni Sur, tapos jokes, punchline. Pero yung round 3 ni Sir Plasma yung bumawi yun. Pero ganun pa rin siya. Okay, so iba-iba. Wala ata ako naging kaparehas na naboto dito na round 1 and 2 Surhenyo, then round 3 tinabla. Wala akong naging ganun na kaparehas na boto sa mga actual judges natin. Pero stick tayo doon. Para sa akin, ganun ko siya nakita, ganun ko siya napanood. And ayun, shoutout sa nag-request ng battle na to, Kise 0707. Tangin na, ang ganda ng battle. Actually, yung round 3, I agree with the Tipsy din na sa round 3 lang lumabas yung totoong Plasma na kung sakaling ganun yung pinakita niya sa first 2 rounds, baka mag-iba pa. Sobrang agree ako doon kasi what if ganun kalakas yung Plasma sa first 2 rounds? Possible talaga dumikit pa yun eh. Diba? Possible dumikit pa. Pero yun, it is what it is. Nagustuhan ko yung battle na to actually. Nagustuhan ko yung palitan ng 2 finalist ng Isa Buhay magkasunod pa na year, 'di ba? So yun. Shoutout ulit kay Kise 0707. Sana mapanood mo, sana nagustuhan mo at kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.